and Reverend Father Angelo Basse from the Roman Catholic Society of St. John the Baptist. We are under the Catholic Church of England in Wales. Kami po yung mas open sa, or mas sensible sa findings ng scientists at mga philosophers about life and also about marriage. And paminsan-minsan po, mapapanood niyo ako sa TV5, sa Good Morning Kapatid, at sa Junior Tintin Babaw, para sa Pamilya Pilipino, at sa Billionaire News Channel, at maging sa kapuso ko, Jessica So, KMJS mo na yan. At sa mga radio station. Pag meron po pinag-uusapan about relasyon, pamilya, marriage, tayo po ay laging naroon. Kasi meron po tayong alam na sikreto, how to live happily ever after. Hindi lang fairy tale ang how to live happily ever after. So makinig po kayo mabuti, hindi lang ito para sa couple ngayon, kundi maging sa pinili ang bukasyong pag-aasawa. At lalo malaking tulong ito sa mga hindi pa nag-aasawa dahil may isip nyo ngayon, mag-aasawa ba ako talaga? Marirealize nyo mamaya, parang hindi ko yata kaya. Kaya magkakaalaman po tayo mamaya, ha? Kaya itong dalawang ito, mukhang na-realize na nila yun. Mukhang kakayanin nila. So, ano ba yung dapat nilang kayanin? Pag-usapan natin ngayon. Ayon sa pag-aaral, merong deepest desire ang tao. Ayon sa ating puso, yung heart's deepest desire natin. Alam niyo ba ano yun? Ayon sa pag-aaral, yung mabuhay ng mahaba. Mabuhay ng matagal. Kaya lang, minsan, pag nag-asawa tayo, umiiksi ang buhay natin dahil sa stress. Sinong nag-stress? Yung asawa mo. In-stress. Pag wala kang bisyo at nagkasakit ka, ang hahanapin ng doktor ay yung bisyo ng tatay mo, ng lolo mo, ng lolo't lola mo, 4 generations backwards. Kahit sinong doktor tanongin nyo, yung lahat ng pinagagawa ng mga ninuno natin na pumasok sa 5 senses nila, yan ay nasa DNA natin. Lahat ng bisyong pinagagawa nila, papasok yan sa ating DNA. Sa dugo, dumadaloy yan. Kaya, para humaba ang buhay mo, kailangan malaman mo yung sikreto, dahil yung sikreto naman talaga. Anong sikreto, Father? Number 1, huwag kang pa-stress. Kaya sabihin nyo ngayon sa isa't isa, huwag mo akong stress. Yan. Sabihin nyo sa asawa nyo ngayon, huwag nyo na akong stressin. Huwag mo na akong stressin. Sige, huwag kayo mahiya. Sabihin nyo. Layo pa. Layo. Oh. Newsweek, January 2020, lahat daw ng sakit, nagsimula sa stress. Ginising, yung natutulog na sakit na minana. Oh. Harvard, 85 years of study. Pag nag-asawa ka, kailangan meron kang security sa mind mo na yung katabi mo ay maaasahan mo talaga sa hirap at ginhawa. At yan ay tinitest, syempre, sa pagdaan ng mga panahon. Kailangan testingin mo yung asawa mo. Hindi puro trust lang. Hindi puro tiwala ako sa asawa. Hindi. Kailangan mo dumaan sa test. Gano'n ka katibay. Gano'n ka ka-loyal. Gano'n ka bakit talaga? Kahit napataling mo ng asawa mo. Ikaw ba ay nagsasalita ng negatibo sa asawa mo, sa ibang tao? Na nagugulat na lang siya at bakit nalaman ng kaibigan niya? Bago mo malaman? O ikaw? Diba? Kaya hindi siya nilalabas sa loob ng bahay, nasa loob lang. Unang dapat makalam, sinong concern? Di yung asawa mo. Diba? Now, every time, so yun ang sikreto, ha? Huwag magpa-stress para walang wrinkles. Okay? Sabi ni Einstein, marriage is a risk. Pag sinabing risk, o risky nga, pwede ka talaga umiksi buhay mo. Pero pwede daw humaba kapag may requirement siya. Sabi niya, if you have one spirit, you will enjoy the journey of being married together. If you have one spirit. Ano ba yung one spirit, Father? Kasi nasabi ni Einstein. Yung katawan natin naglalaman ng espiritu. Di ba? At yung espiritu na yan ang mismong bumubuhay sa atin.
At yung espiritu na yan ay konektado sa Diyos. The moment na kinuha niya yan, wala ka na. Parang meral ko yan. Kapag pinutulan ka, wala na. So yung katawan na nag-iisa ay may espiritu konektado sa Diyos. At dapat konektado yan hanggang sa huling hininga ng inyong buhay. Hindi nyo mag-asawa. So pinili nyo ang bukasyong pag-aasawa, wala pong retirement yan. Wala ring holidays, walang day off. Ang pagiging husband and wife. Wala ring day off ang pagiging father and mother. Ito pa sikreto. Ang sabi ni Jesus, hindi lahat ng tao ay kayang tanggapin ang kanyang utos tungkol sa pag-aasawa. Kaya hindi lahat po ng tao ay kayang tanggapin daw. Pag sinabi hindi kayang tanggapin, hindi kayang sumunod. Hindi porke lalaki ka or babae ka, ay qualified ka na maging husband o tatay. Hindi porke babae ka, hindi ka qualified or qualified ka na maging wife or mother. Dahil pinag-aaralan po yan. Hindi lahat ng lalaki ay family man. Panungin niyo si Derek, ayaw niyo maniwala. Okay? So, tanungin ko kayo ngayon. Sino naniniwala sa perfect marriage? Taas ang kamay. May magtaas kayong dalawa. Because anything that you don't believe with, you will never make any effort to achieve it. Clear? Anything na hindi mo pinaniniwalaan, hindi yan mangyayari sa iyo. It starts from believing. Kaso pag wala natataas, laging problema yun eh. Bakit? Hindi natin naiintindihan yung salitang perfect marriage. So i-define natin. Sabi ni Socrates, wisdom is the beginning of definition of terms. I-define mo yung salita. You will understand. You will be wise. Ano meaning ng perfect? Perfect means alignment. Alignment. Pagkakapantay niya doon sa design. Anong design? Halimbawa, yung mga gadgets ninyo, may sariling design yan. Dinodrawing muna yan bago gawin. Even your gown, even yung mga suot nyo, dinodrawing muna yan bago gawin. Kapag yan ginawa ng produkto at nag-match doon sa dinodrawing, they call it perfect. Kahit naman sa buhay ninyo, pwede nyo masabing, I'm living a perfect life. Paano po yun, Father? Kapag nasusunod lahat, nangyayari lahat ng nasa isip mo tungkol sa buhay mo. Gusto mo na masayang buhay, gusto mo na lagi nagtatravel, nasusunod lahat ng gusto mo, you can call it a perfect life. Because naka-align siya doon sa standards mo, na sinet mo mismo. Now, ang marriage ay produkto ng Diyos. Hindi natin produkto, hindi produkto ng sino man scientist o philosopher. Hindi rin produkto ng Senado or Kongreso. Kaya sino mang walang karapatan na magdikta kung ano ang gagawin doon sa produkto. Produkto ng Diyos, ang male and female. Decide ka mag-asawa, ginagamit mo ang isa pa niyang product, ginagamit mo ang isa pa niyang produkto. And you have to undergo complying yourselves with the standards set by heaven. Kaya nga, ang dami politiko nagsasabi, not all marriages are made in heaven. Sabi ng isang house speaker. Abay, kung makakausap ko lang, mapapatukan kayo. Because your marriage is supposed to work under the environment of heaven. Paano po yan, Father? Saan naganap ang unang kasal? Ay dito sa Garden of Eden. And garden means order in Hebrew. Kaya gusto mo ng masayang pamilya, masayang pagpaasawa, di sundin mo yung sinasabi ng standards ng heaven sa pag-aasawa. Ano ba yung standards na yun, Father? Ay napaka-basic, hindi natin ginagawa. Kasi nananatiling matigas ang ating ulo. Na siya sinabi rin ni Jesus, sa titigas ng ulo nyo, kapag ka nag-asawa ang lalaki, iiwanan niya ang kanyang magulang at makikipisan sa kanyang asawa. At sila ay magiging isang katawan. At ang isang katawan ay nangangailangan lamang ng isang espiritu, sabi ni Einstein. Kahit na dalawa kayo. Ano ibig sabihin noon, Father? Lahat ng bagay ay pagkakasunduan ninyo. Hindi ka mag-decide mag-isa. Kahit na nafe-feel mo ikaw ang leader. Because ang leader na nag-decide mag-isa, ang tawag dyan ay diktador. Kaya pinakilala ni Jesus ang puso, ang heart. Kaya pag leader ka sa tahanan, feel na feel mo yun bilang lalaki, konsultahin ang asawang babae.
Aba, matalino rin yan. Ginawa ng Diyos yan. Nasa template, nasa design yan na siya ay smart woman. Kaya nga, helper yung kinabit ng Diyos na tawag sa kanila eh. Ano ba yung helper? Ezer. Which means, takbuhan mo, sakpo sa pangailangan mo. Yung mga bagay na hindi mo kaya i-accomplish mag-isa, nandyan siya. Kaya nga, sa pag-aaral ko, na-realize ko, ang babae is God in the flesh, in your life, in the life of every husband. Kaya importante din sa inyo, nagtatabi kayo ng pera. Hindi para natatakot kayong iwanan. Nagtatabi kayo ng pera, pag nangailangan siya, may tatakbuhan siya. Hindi siya tatakbo sa ex niya. Diba? Kaya pag nagtatabi kayo ng pera, ipaalam nyo rin sa husband nyo. Ha? Importante alam niya yun. Kasi hindi siya manghihiram sa inyo hanggat meron siya. Only kapag naubusan. What else? Takbuhan sa oras ng pangailangan. Araw-araw, every 2 to 3 days, napuproduce ng sperm ang lalaki. Pinagtalunan namin yan ni Julius and Tintin Baba. Kasi nalilito rin si Robin Padilla. Pinaliwanag ko. Siyempre, pag medyo bata-bata pa, obligasyon nyo ibigay yung pangailangan ng lalaki. Ha? Aalamin mo lang kung kailan hindi pwede. At pag hindi pwede, magbasa ka ng libro. Di ba? Hindi kayo inom, hindi ka lalabas sa barkada. Hindi pwede. Lambingin mo. Okay? Ito tayo, may 4 na seasons ang tao. Ano yung 4 na seasons? Kung ano nararamdaman natin sa paligid, sa nature, hindi nararamdaman ng tao. Di ba? King Solomon, for everything there is a season. Pati ang ating katawan. So, perfect means alignment. Na, pag-usapan natin ang marriage. Ano ba standards ng marriage? Sabi sa Article 1 Family Code, marriage is a special contract between a male and a female. And not subject to our stipulations. Ano ba yung stipulations? These are the terms and conditions na gusto nyo bitbitin lagi sa kasal, sa pag-aasawa. Yung kagustuhan ninyo, sinisiksik nyo. Yung naobserbahan ninyo, sinisiksik ninyo. Kaya nga, napaka-halaga na tayo ay nabuhay sa isang tahanang punong-puno ng pagmamahalan. Kaya kung yung magulang mo sa loob ng tahanan mo ay nagpakita ng modelong male and female ng married environment of God na pinapakita, pinaparamdam sa iyo, ay naku, hindi ka maniniwala sa mga naghihiwalay. Kasi nandun ka, nabuhay ka sa tahanang environment of heaven. Not subject to our stipulations. So, linawin natin. Special contract daw ang marriage. Kasi may civil contract. Ano may civil contract? Ordinary contract. Na pwedeng ipasok lahat ng terms and conditions mo basta wala ka nilalabag na batas. Ordinary contract. Sa mga nag-aral ng law, alam nila yan. Special, hindi na uubra ipasok ang ating terms and conditions. Susundin mo na yung sinasabi ng batas tungkol sa marriage. Unfortunately, yung family code, pinattern sa Bible. Pattern after the Bible. Kaya ang linaw, sabi doon, husbands, love your wives and do not be harsh to them. Hindi yung suggestion, hindi yung recommendation. Galit ka man o hindi, may pera ka man o wala, kailangan mahalin ang wife. Kailangan maging soft and gentle. Hindi pwedeng maging harsh. Bakit? Sabi ng science, women are created to be emotional. They speak according to what they feel. Yan ang dapat maintindihan ninyo, mga sir. At kayo naman, mga girls, ang mga lalaki, created to be logical. They speak by logic. Kaya magkaiba talaga ang inyong magiging pananaw. Which is, pag ginamit nyo in your benefit, talagang beneficial sa family. Nagsasalubong ang logic at feelings. Nagiging pabor sa pamilya. Pag ginamit ng tama. Pag hindi nagmatigas yung isa. Pag hindi pinagdiinan yung kanyang nalalaman, yung kanyang experience, yung kanyang academic background. Hindi. College graduate ka lang, ako may bachelor, ako may masteral, ako may doctoral, kaya makinig ka, diyan ka lang. Follow me. Walang ganoon sa marriage. Kailangan ng puso sa pag-implement ng iyong kagustuhan sa marriage. Okay?
So, not subject to stipulation, sabi, bisyo, nagpapasaya sa ating mga sarili. Bawal lang idali ng bisyo sa marriage. Alak, babae, sugal, sigarilyo. Makakatulong sa marriage? Sagot po kayo. Makakatulong sa marriage, ang alak, sugal, babae, sigarilyo? Hindi, di ba? Kung naninindigan yung isa, hindi po, hindi. Dapat ganyan kayo lagi. Huwag mo pakakasalan hanggat may bisyo. Pag tinigil na niya, ayun. Pwede na. Seryoso na. Testingin mo minsan. Okay? Walang maitutulong eh. Talagang sisirain ng bisyo ang katawan mo. Ano mangyayari? Di iiwan mo mag-isa yung asawa mo. O di nasira na yung sumpaan. Grow old with you nga eh. Diba? Kasama kayong tumanda. At kayong dalawa ang mag-aalaga sa isa't isa sa nursing home. Hindi caregiver. Okay? What else? Dami ko na nasabi. Marriage is from the word gem. Precious stone. Silver, gold, diamond. Lahat yan kinukolekta. Pinag-iisa, inaalis ang dumi, ang tubig, ang alikabok, lupa, etc. Through pressure and heat. Talagang mayroong argument sa marriage. At ang intention niya ay alisin ang mga dumi sa inyong pagkatao para kayo ay maging pure. So paano nagpapurify ang mga precious gems na ito? Ay through heat and pressure. At tumataas ang value habang nagtatagal. Pagtungtong niya ng 25 years, which is the first challenge to both of you. According to Mark Twain, American philosopher, you will never understand marriage until you reach a quarter of a century. That's 25 years. Kaya mo pag malaki 10, 15, 20 years of your marriage. Ibang malaki mo pagtungtong nyo ng 25. You pass the first test. Kayo ay silver na. At valuable na yun. At mas lalo kayo magiging valuable pagtungtong nyo ng 50 years of togetherness. Which is equivalent to gold. Ibig sabihin, pag valuable kayo, meron kayong na-discover na something to solve the problem of humanity. How to solve that? Eh, di tingnan nyo yung 3 basic needs ng tao. Doon magsisimula ang negosyo ninyong dalawa. Find something, formula, strategy, recipe, menu. Kahit saan kayo tumira, pupunta kayo ng tao. And they will pay you for it. Yan ang sikreto, hanggang doon lang naman eh. Unless gusto mo tumira sa moon. Oh, hanggang doon lang eh. Oh, sabi uli ni Einstein, only a life shared with others is a life worth living. So have a vision. Magkaroon ka ng pangarap. Magkaroon ka ng paniniwala, paninindigan sa sarili mo. Yan ang problema ng mga babae ngayon. Nakikilala nila yung mga lalaki, hindi naniniwala sa sarili. Walang paninindigan. Sa linggo pa lang nagdinegosyo, wala na, suko na. Iba na naman. Ano tutubang isang halaman, hugot ka ng hugot? Because taon ang binibilang. Bago maging prosperous ang inyong pagsasama. Taon. Ikatsagaan talaga yan. Dine-develop hanggang mag-perfect. So malinaw na po. Ang perfect marriage sa inyo. Last. Wives, submit and respect your husband. Alam niyo, para mas madaling maintindihan yung respeto at submission, isipin mo, tatay mo siya. Kasi pinasa na ng tatay niya, yung responsibility niya sa'yo, pinasa na sa kanya. Kaya pag ang tatay, hindi pwedeng sagot-sagutin. Hindi pwedeng binabastos, hindi pwedeng ini-ignore ang tatay. Iba po, hindi pwedeng sinasagot-sagot ang tatay. Ganon din ang expectation niya sa'yo. Bawal sagot-sagutin, bawal insultuhin, bawal mag-shopping ng marami nang hindi niya alam. Bawal mamili ng mamili nang hindi niya alam. Why? Nagpa-budget eh. Bakit nagpa-budget? Kasi alam niya may mga darating na baby eh. Paano bibigyan ng magandang kinabukasan niya kung puro public school may papasok yan? Diba? Mataas yung standards ng private school eh. So ito, isipin mo, tatay mo yan. Ha? Ramdam niyo habang tumatanda kayo, mas feel niyong tawagin siyang daddy. Oo, habang tumatanda kayo. Kasi it's in your genes. It's in your DNA. Daddy talaga ang bawat husband.
Kahit pananagutan mo siya, ano man mangyari sa kanya. Ay, importante rin papaalam ka rin. Subject to his approval sa kapupunta. Hindi yung FYI. Oo, kasi katawan ka rin niya eh. Bahagi ka ng katawan niya eh. Hinugot ka sa kanya. Yung desisyonan mo, pinili mo. Diba? Part ka ng body niya. Now, ito naman, para mas madali sa'yo maintindihan, para siya mahalin, i-treat mo parang baby. Baby daw natin ang bawat babae na pangasawa natin. Paano ba tayo mag-treat sa baby? Bawal paiyakin. Bawal gutumin. Bawal saktan. Ano pa mga bawal? Bawal sabihan ng harsh words. Di ba? Kahit na sabihin mo, totoo naman na maalat ang luto mo bawal. May isang engineer, ang bilis. Paano mo sasabihin maalat yung luto ng asawa mo? Honey, nag-sale ba yung asin ngayon? Hindi na masakit. So kahit direkta, kahit na sabihin mo totoo naman, bawal. You have to learn how to communicate with sense of humor. Yun ang challenge sa inyo mga husband. Bago kayo mag-asawa, develop yung sense of humor. Gusto naman kasi yung mga baby, yung mga girl na silipin na patawa. Gusto nila yun. Di ba? Diba na-admire kayo sa mga lalaki ng galing patawa? Kaya patawa kayo lagi. Hindi boring. Di ba? So those are just very basic. Dahil naintindihan nyo na ngayon, sana, application is very important in your relationship. Pag nasa relationship kayo. Application or practice, putting them into practice is very important for you to enjoy your partnership together. Okay? Kung may tanong po kayo, nandiyan lang ako sa likod mamaya, ha? Thank you so much and congratulations to the both of you. We will now proceed